Ito yung comment ng iba, no? Yung graduate ng school bukol ng One Ball University, siya yung nag-school o kaya nagturo o nag-expose dito sa mga batikang abogado ng Senado. Anong reaction nyo pag nadidinig yung mga ganun? Nakakatuwa na naalala nila, nababanggit nila yun, ano, sapagkat kung sinubaybayan nila yun, ano, graduate kami yung dalawa eh, ni Joey Escalera. Ang graduate namin, law. Nakalimutan ko na yun. Law pala ang ano niya. Nag-notaryo publiko kami dalawa. Okay. Well, nakakatuwa na ginagawa nilang reference yun kasi at least may nakakaalala. Kaya lang, hindi nila nababanggit na 28 taon akong gumagawa ng batas eh. Yeah. 4 taon as presiding officer of the Quezon City Council and 4 full terms in the Senate. So, masahol pa yun sa kumuha ako ng bar at pumasa sa bar at saka kumuha ng 4 na taon na law. Masahol yun, 38 years na yun, tingin ko. So, nakakatuwa na naaalala nila yan at binabanggit nila yan. Okay lang po. Pero yun nga, ang observation ko po ron, parang unfair din naman sa isang Tito Soto na, of course, marami mga bagay at kilos kayo in the past na hindi sinang-ayunan ng maraming Pilipino. Pero in terms of legislative experience, at pinaka-veterano, no? Kayo matagal dyan sa Senado, di ba, since 1992. So this was expected, di ba? Yes, well, ako, ang alam ko, I was expecting something to that effect. Kasi nung sinabi nila, nung pinag-usapan namin nung August, sometime before that week, before August 6, nung nag-usap-usap kami, ang pinag-uusapan nila, gusto nila August 4 daw, ay tatayo daw si Senator Marcoleta at nagmo-motion to dismiss. Sabi ko, bakit naman? Bakit August 2? Ano bang, give me one, ito yung sa caucus namin, hindi naman bawal ikwento ko. Give me one good reason, sabi ko. Bakit na tayo magmamadali na talakayin natin yan? Bakit August 4? Sabi ko, bakit? Wala sila naibigay na dahilan. So sabi ko, bigyan nyo man lang ng hanggang August 6, baka may mag-file ng ng MR. At meron nga. At least yung August 6, after Wednesday, last day natin yon. Sabi ko, over the weekend, medyo magkainisan tayo sa debate. Sabi ko, may cooling off period. Sabi ko pa parang pabiro ko sinabi yun at sumang-ayon si Senator Marcoleta. So, naging August 6 yung usapan. Yung motion to dismiss daw siya. Siyempre, ina-expect ko na yun. Kaya lang, hindi nila ina-expect na may magpapile ng MR. Ang sa akin kasi, kailangan talagang explain natin din pati sa mga kababayan natin, kung ano ba laman ng Supreme Court decision. Hindi basta yung yung bottom line na sinasabi unconstitutional daw yung pagkakagawa ng House. Hindi pwedeng ganun Kailangan mabasa talaga yun. So, naisip ko na by August 6 ito, sabi ko kung may MR, teka muna. Hindi pwede motion to dismiss. Sapagkat merong pagkakataon ng ang Supreme Court na kahit sinabi pa nila ng immediately executory, kahit ginamit nila forthwith executory, hindi final. At merong Supreme Court decisions na gano'n. Sa kanila din mismo nagsasabi sila, pagka immediately executory pero hindi final. Pagka magiging final, kung matatapos yung MR at all that, yung mga gano'n. So, naisip ko, sabi ko, pagdating ng August 6, kailangan pag-usapan natin mabuti ito. I will definitely object, but before I object, I want to interpellate the distinguished gentleman. Sabi ko kung bakit, ano mga dahilan kung bakit kailangan i-dismiss natin kaagad. May tanong pala ako, Senator, no? Kasi kayong veterano niya sa Senado, pero si Marcoleta, veterano naman siya sa House. Naisip ko lang, ano bang basa niyo, bakit siya yung pinaronta? Siya yung parang ginawang, kumbaga tip of the spear. Di ba? Siya nag-articulate niya, di ba? Bakit? Was that part of their strategy? Hindi ko kayang sagutin yun, Christian. I will be talking off my hat if
if I give a guess. But probably because he was the most expressive sa issue na yan. Mm. Baka siya yung pinaka malakas ang mga sinasabi tungkol sa motion to dismiss at tungkol sa impeachment. Baka ganon. I am just to borrow his word, speculating. Yung nga pala, yung napaka-spirited ng debate ninyo ron, no? And nung pinapanood ko yun, I was waiting for him, baka gamitin niya yung lawyer card eh. Pero if I'm not mistaken, hindi niya ginamit sa inyo yun, di ba? Di ba? Hindi siya nagpahapyo, hindi, abogado kay ikaw, hindi. Walang ganun eh, no? What did you sense during that debate? Lalo nung medyo inilulugar nyo na siya dun sa mga binabanggit yung pagkakamali, di ba? Kunwari, binabanggit niya na hilaw yung impeachment complaint. Sabi nyo, hilaw din tong yung decision ng Supreme Court eh. Oo. Well, sa akin kasi, ang mga panahon na yon, importante sa akin yung laman ng sinasabi namin. I was trying to convince also our colleagues. I was not only trying to convince him na hindi tama yung mag-motion to dismiss agad. I am for adhering to the Supreme Court decision, but its final disposition. Yun ang punto ko. Tsaka another thing, Christian, mabuti na banggit mo rin, magkaroon akong pagkakataon masabi to. This is not, and our debate yesterday was not about the VP. It was not about VP Sara as far as I'm concerned. I don't know about them, but as far as I'm concerned, it's about the Constitution and the way the Constitution was being changed. Yun ang mga punto ko dun eh. So, dun sa tanong mo, na ano naramdaman ko ron, I was confident that I knew what to say. I knew what to explain to our colleagues. Kasi sa kahit anong debate, whether you're a lawyer or you're not, the important thing is that you're prepared. Walang nakabuti sa isang pagdebate nang hindi ka nakahanda kung ano pag-uusapan. So I knew what was binasa ko yung binasa ko yung decision eh. Binasa ko yung decision, binasa ko rin yung mga position ng iba't ibang mga tao, may mga pros and cons. Binasa ko rin eh. So more or less I had a very good idea of how to go about explaining to our colleagues. Kaya nung naramdaman ko na ang gusto nila motion to dismiss, samantalang meron namang MR, ang pinakamaganda talagang parliamentary strategy ron is by motion to lay on the table. Because motion to table, at pinaalala ko kagad kay Cheese, kaya medyo siguro wala siya nagawa eh. Wala siya nagawa, di ba? Sabi ko, that is a higher precedence. Number 5 ang precedence nun eh. Sa mga motions eh. Talo yung motion to dismiss. Pinakamababa yun eh. Yung outright motion lang on the floor eh. It's not even a resolution eh. So, alam ko na kailangan debatihin nila muna sa akin yung motion to table. And they didn't kasi obvious eh, di ba? Oo. Ayun. So doon napunta. Okay. So sa inyo, maliwanag na that debate was not about the Vice President and you made that clear during the actual debates, no? Pero did you get the sense na sa ibang mga colleagues nyo, magtapatan na po tayo, no? They were protecting the Vice President. At least yun yung dating. Kahit ano pang sabihin nila about rule of law, etc., etc. Whether it's true or not, ikinalulungkot ko sabihin na yun ang dating. Tama ka. Yun ang dating. Ganun ang dating na to them, it's about the Vice President. To me, it was not. To some of us, it was not. It was about, sa akin, definitely, I'm not sure about the others, sa akin, it's about the Constitution. Biglang nabago eh. Ako, may mga danger Christian. Meron nga pala akong hindi ko nabanggit kahapon. Siguro dahil masyado nang mahaba, isa sa mga danger doon na nakita ko sa Supreme Court decision, kaya sinasabi ko na wala nang may impeach, di ba sabi ko? No. Paano? Meron silang bagong nilagay, dinagdag na requirement doon sa impeachment. Bali lumalabas sa Article 11, lumalabas na ng Konstitusyon, lumalabas na may dinagdag sila na requirement. Ang requirement na sinasabing dapat lahat ng congressman ay nabasa
yung articles of impeachment. Kung 300 sila, 300 sila. O paano ngayon kung merong isang congressman ayaw magbasa? Kakampi niya yung ini-impeach. Patay dun sa requirement na yun. Sabi nun, lahat ng congressman, lahat ng members ng House of Representatives must read before the submission. Whether you're in favor or not, siguro ganun iniisip niya, pero kailangan basahin. No. Kung ayaw. Ang inisip ko ron, Senator, hindi ba presume na binasa mo pag pinirmahan mo ang isang bagay? Presumption. Yes. Presume. Pero alam naman natin, ginagawa ng mga legislator yun. Sinalang sa'yo, tinignan yung title, agree ka, pumipirma. Usually ganun eh. Opo. Kasi ito yung punto ko naman. Kung magiging pilosopo tayo, with due respect po sa kagalang-galang na Korte Suprema, pwede rin iba to sa kanila ng mga congressmen. Kayo ba, yung pinirmahan ninyong Leonen decision, binasa nyo ba yun? Di ba presume na binasa nila dahil lumagda po sila ron? Hindi po ba? Mabigat ng tanong mo na yun. Kasi kung binasa nila, dapat masasagot nila sa'yo na bakit dalawa-dalawahan ng paulit-ulit yung pagbabanggit ng mga provision doon. Na parang nangyari, dalawa author na pinagsama, parang ganun. Isa lang supposed to be ponente. Yun. Kaya siguro nga, tama yung tanong mo. Pwede bang tanungin din sila, pinasa nyo ba yung 97 pages, lahat? Kasi tsaka yung paulit-ulit sila binabanggit yung unanimous. Medyo hindi ko na lang kinakalaban yung issue na yun, pero yung unanimous kasi, 13 lang yung pumirma eh. Isang nag-inhibit at saka isang absent eh. Hindi unanimous yun. In the true sense of the word, siguro sa kanila, unanimous yung nando doon. Pero may nag-inhibit eh. Di ba? Unanimous kung 15. Going sa sinabi mo, there is always a presumption of regularity. Yan, ganyan, pagka pumirma. Tsaka parang insulto naman yan sa mga government officials. No? Kunwari, sa inyong mga senador, sa mga house members, sa mga miyembro ng Korte Suprema, para tanongin ka pa, binasa mo ba yan? Hindi ba kami mga professionals dito na merong mandato na ginagawa namin yan basically? Pangit naman. Pero supposed to nga, yun nga sabi natin, dapat we presume regularity na nabasa nila.